Hi everyone, our Bible verse for today is all about Matthew 25 verse 41. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." So sa Tagalog po, sinabi dito na sa verse po na to, sasabihin naman sa niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon." So, itong verse po na to is patungkol sa tinatawag po natin na annihilation. Ano ba ang annihilation? It is, kung ito ba is a biblical. So, pag sinabi po kasing internal fire, originally ginawa para sa mga demons. Internal fire means pag walang hanggan. So, hell is the place of torment. Sino ba ang ito-torment? Yun ay yung mga diablo. Demons, they know they are in the yung mga demons, they know that they meant to the stain of torment. Pinili ng may mga tao na papunta doon kasi pinili nila na gumawa ng mali at sumama sa torment. Hell is the eternal separations from God. And yung mga taong sumasamba sa demons, they will torment day and night. So walang katapusan at panghabang buhay. So, magdurusa sila ng walang hanggang panghabang buhayan. So, suffering will go on without end. A place of torment is eternal. So, we have to seek the truth about the hell. Yung Panginoon natin, siya yung nagsasalita about sa or nagtuturo about sa demons, diba? May mga tao na pupunta doon kasi mas pinili nilang pumunta, mas pinili nilang mas separate kay God. So, Jesus is the antidote in the emergency patients that we have. Sino ba yung mga emergency patients na tinutukoy dito? Yung mga emergency patient na tinutukoy dito, ito yung mga tao na pwedeng kasama natin sa bahay, kamag-anak natin, kapamilya natin. We have to snatch them from the fire immediately. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Tignan natin ang mga mahal natin sa buhay as emergency patients that we have to snatch them, na hindi sila mapunta sa ganong destinasyon. At kung ang tanging paraan ay para mailapit sila kay God, gawin natin habang mas maaga. Lalo na dun sa mga mahal natin sa buhay. So, ito is a thing na for me is a serious thing that you have to be aware. And I want to share this simple prayer. Heavenly Father, I humbly acknowledge the seriousness of sin and the reality of eternal punishment. Help me to take seriously in my life and turn you into repentance. Give me courage to share the gospel with those who don't know you, so they can experience your grace and salvation. Remind me of your perfect justice even when I don't fully understand it, and help me to trust in your ways. Please enable me to reach out to my family, my friends, and share the love of God in Christ to them. I pray that they too will continue followers of Jesus, and I pray in Jesus' name, amen. Thank you everyone, and God bless.